Okay, good morning, good afternoon, good evening, good day sa buong mundo. Today is March 31, 2025. So, gusto na ko ipakita ning akong organic dragon fruit. Starting today, ang mga videos na ako focus ta sa dragon fruit farming. So, from planting materials, and then sa paano magtanim, paano siya alagaan, ayan, na manatili siyang healthy. So nasa off season pa tayo, pero kahit nasa off season tayo, meron na tayong mga bunga. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. Ito, so may bunga tayo. Ayan. I-try ko ito isprayan ng yung organic na bininta sa akin ng kaibigan ko. Of course, itong bunga hindi pa ito epekto niya, so ano pa siya, bali i-observe ko muna, no? So mag-observe ako in 2 weeks time, kasi soil conditioner yung i-spray ko. Mga 2 araw na ang nakalipas. Ayan. So this is very indigenous type of technology. Kasi alam naman natin yung ibang nag-farm ng dragon fruit, ang gamit na pang poste ay yung bakal. Pero yung atin, malunggay ang ginamit natin. Si malunggay. So ito yung puno niya, ito malunggay ito. Yan. So ang advantage at saka disadvantage ng paggamit ng malunggay, una, pag sinabi mong advantage, ano ang favorable na side? So of course, almost zero cost. So doon sa input, hindi ka gagastos ng malaki, kasi kung meron kang puno ng malunggay, hindi ka na bibili, no? Yan. Unlike kung ang gamitin mo is concrete post. Sa concrete post, kung gagawa ka, okay naman, di ba? If money is not a problem. Okay yun, kasi matibay yun. Matibay siya, basta standard din ang paggagawa mo ng concrete post. Dito naman sa malunggay, okay rin si malunggay kung basta sundan mo lang sa proper pruning. Okay? So dito nga merong ito natumba kasi namatay yung malunggay, hindi ko na monitor. So dapat kasi nito, pag namatay si malunggay, agad-agad palitan mo ng poste mo na malunggay. Yan lang ang disadvantage niya. Pero malaki ang kaibahan kapag malunggay na maintain mo siya. Monitor mo lang talaga kung ano ang kalagayan ng malunggay. So ayan, itong area na ito, meron itong 99 layout or poste. So sa 99 na ito, ayan, hindi naman kailangan lang ng daily monitoring para doon sa sa mga sakit, no? So pag marunong kang tumingin ng ng signs and symptoms sa mga sakit, so kunin mo na agad. Ayan.
Ayan yung pamamaraan natin sa pag-abono. Yung mulching. Ang ginagamit natin na mag-mulching ay yung mga substrate na nandito lang sa meter distance ng puno mismo. Ito yung 101% na organic methods of agriculture practices. Kasi hindi na talaga tayo bumibili ng abono, pero itong lang naisipan ko na i-try ko rin gumamit ng organic na na abono. So hintay tayo ng ng 2 weeks or even 1 month yung result ng ng organic na ginamit ko. Okay, so ayan, ito mga 1 week pa kailangan na ito healing up. Yan. So bigyan natin ng reason bakit nag dragon fruit tayo. Ano ba ang benefit? Bakit dragon fruit ang pinili kong tanim? Kasi ayon sa sa mga na research ko, ito pala si dragon fruit ay meron siyang component na wala sa ibang tanim. Sabi ng ng clinical study ng mga American scientists, itong dragon fruit ay meron siyang component na kayang mag-produce ng new cells. It has the capability to regenerate new cells kapag ikaw ay kumakain ito. At meron siyang blood sugar controlling properties. Ayan. So, ibig sabihin, kapag lagi kang kumakain ito, hindi ka maging victim ng ng diabetes. Kasi nakokontrol na yung sugar mo. Hindi ka mag high blood din. Ayan. Ito. Ayan, bunga. Laklak. Ito, bunga. Kaya sino man dyan yung mga malapit lang dito sa akin sa South Cotabato area, pwede kayong mag sa akin, or pwede kong ituro sa inyo paano ang tamang pag-alaga ng dragon fruit, mula sa pagpili ng good planting material hanggang sa paano siya itanim at hanggang paano siya pabungahin, paano siya alagaan. Okay, so ang buhay naman ay lang, share lang. Okay, at sa mga baguhan pa sa aking mga videos, para patuloy na lalago itong YouTube channel natin, nyo lang, yung tulong nyo lang sa akin is like, share and subscribe, para naman mapakinggan ng iba yung ating mga itinuturo about organic dragon fruit farming. Ayan, so for today's video, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong support, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga videos. Ayan. Ito po si Donnie Mori, si Dato Kahayag sa Organikong Pangkabuhayan. Ayan. So to have longer life, practice tayo ng organikong pagtatanim. Maraming salamat, hanggang sa susunod kong mga videos. Babos!